Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Malipayo naman nga pagpamati sa inyo mga kauturan kag aton ini talupang don. Ang aton bala nga ginatunan kag ginagatuon kita nga magpangdaogid kita sang kalag, mag-evangelize kita gid pakadto kundi inyo duog. Kag ayhan it's all about sa aton iglesianan being a mission church kag kinahanglan gid bala nga kinahanglan gid nga magpangdaog kita sang kalag. Kag dapat naton tarupang doon nga magpanaksihon kita gid kung hindi kita ka panaksihon sa aton kabuhi o kung sa aton mga baba magpanaksihon kita sa aton mga kabuhi if we cannot witness with our life, with our lips, witness with our life, no? Kita naton diri. And it would seems that the realities of a missionary life were too much sa aton ginatunan si Paul, si Barnabas, si John Mark. Ayhan ang realidad sa kabuhi ni John Mark. Apparently, siya nag-decide that he had enough and went home. Yan, nahimo ko naman ang tanan, ari naman sa akon, kag na, ang ekspektasyon ko, natuman ko man, pero may mga disappointment ko, di amon lang ini ang himoon ko, nga mapuli na lang ko yan ay, mapuli na lang ko sa Jerusalem. Si Pablo kag ang iyang kaupdanan, diretso sila, nanungod sa, they went forward according to Acts chapter 13 verse 13. Kaya nagsiling dire, from Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John Mark left them to return to Jerusalem. You know, we know something, though na-sense natin dire, something was wrong with John Mark's attitude. Halin sa kay Apostol Pablo, nag-comment siya sa Acts 15:36 up to 39, siling din niya ginambalian no sa isa ka translation sa Acts 15:36 to 39. Basahon ko sa inyo nga siling. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. No, may mga heated argument sila siguro, may mga disagreement sila, kag matalom siguro ang mga ginpanghambal nila. Sa isa kang isa nga disgustuhan na igid sila. So, to make the long story short, nagbulagay sila, kag ang upod ni Apostol Pablo, nagpadayon sila pakadto dito sa Pampila, no? Amo ini ang Pamphylia, amo ina ang duog nga gusto nila kadtuan. Now diri naton makita nga a little background sa kay John Mark. John Mark was a wonderful young man. Apang mga kauturan at this point in time, sa iya kabuhi became a victim of his own unrealistic expectations. Kita may mga ekspektasyon kita sa kabuhi. Ako sa una pag primero ko nga pagpangabudlay baguhanon kita, may mga ekspektasyon kita, nalipat kita nga ekspektasyon naton gali mga unrealistic, hindi realistic yung mga ekspektasyon. Kag ayhan na naglain buot ni John Mark dire sa siningation, kag they part ways. Kag nagpadayon niya kay Pablo kag Jacob danan sa pagpanugid sa pulong sa Ginoo. Dili nato makita on how they ano bala ka nga ginapalangga nila kag how committed they are in evangelizing the world. Daw dili nakita naton ang mga unrealistic na ekspektasyon ni John Mark, or he might have just been pwede man na homesick siya, nahidlaw siya sa ila balay, nahidlaw siya sa iya mga kauturan, mga loved ones, or perhaps he was just enamored with the romance of the adventure. Daw nakuha na siya, daw okay na ni, ano na ko, daw
hindi na ko magpadayon kay okay na ning adventure ko, upod sa ila. But at some point in time, makita nato diri really sit in. Possibly, ang trabaho became more difficult as they encountered unfamiliar territory on the mainland. Dumduman nyo to nga may sorcerer. Dumduman nyo to nga si Bar Jesus amo ang sorcerer, kag hindi sa luyag nga ang proconsul nga makabati kag makakilala kay Kristo nga iya personal nga manluwas. So ayan, they became more difficult. Yes, liyan to gabudlay basi hasta lang to sorcerer lang to. Dugay-dugay patyo na kami sini or kaan pamilyar sa mga duog nga sa mga teritoryo nga ginkatuan namon. You know, the sad reality is that many of us are not, unlike John Mark, we say, this cannot be God's will. Nga hindi di kabubuton sa Ginoo. Mabudlay. It is too hard. You know, I know it is not God's will. It hurts. Kung hindi kabubuton sa Ginoo, masakitan kita. You know, there is a cost to sincere service for Christ. Hindi naton never i-share naton ang aton pagtuo, and you will never look like a fool. Never stand for righteousness, and you will never be rejected. Never walk out of a theater nga yara kasi entablado because a movie or play is offensive, and you will never be called a fraud. Never reach out to the needy, and you will never be taken advantage of. Never give your heart, and it will never be broken. Never go to Cyprus or to Cyrus, and you will never be subjected to a dizzy, heart-convulsing confrontation with Satan. Seriously, mga kauturan, amo iniho, sundo naton si Kristo, kag maka-experiensya ka sang ginatawag naton, ayan, ang mga masubo, almost completely unknown to the unbeliever. But of course, you will also know, may baluan man nimo ang kalipay sang adventure, sang journey mo, nga upod sa Ginoo sa pagbisita mo sa isa ka duog, and with the Lord of the universe. And spiritual victory, samtang nagakabuhi ikaw, sang imo kabuhi, of allegiance sa kay Ginoong Hesukristo sa paghimo sang hilikoton niya. Na-remember na kon ang kadto kami sa Quezon, Palawan, nagbisita kita dito sa radio station nga DZRK, kag dito sa Quezon, Palawan. Di wala po ko kadto da. Wala mo ko kakita, wala mo ko kakita sa mga staff dira, wala mo ko kakita sang station manager dira. Hindi pa kami, nag-istoryahanay lang kami sa cellphone. Kag wala, ang ekspektasyon ko amo ini, ano ayhan kagwapo si Pastor Ben kayaon man. Apang mga kauturan, nakita ko kag nasapan, ano ang nagtulod sa akon? It is the Holy Spirit who moves me. Kag nakita ko ang trabaho nga, kinahanglan gidgali, manog pangabudlay dito. Mga kauturan, talupang dabla ini. Kung kaysa, hindi kita magpadayon sa aton adventure, sa aton nga pagpanakayon, sa aton nga pag-journey, of course, you will also know the joy sa ilang adventure mo, upod sa Ginoo, ang aton kadto di silingkod sa akong asawa, sa akong mga upod, hindi niya lagaw, hindi lang niya yakon ano man nga mga kadto ka sa mga resort or whatever, aton niya ministry at the same time, ayhan, pwede kita mag-enjoy sa pagdulog-dulog sa mga duog, kag magpakudak da abi nga ang adventure naton with the Lord of the universe and spiritual victory as you live your life of allegiance to Him. Hindi naton makita makita lang naton kung aton masagabtaman ta lang kung aton matistingan ini nga mga butang. Gani insakto gid ini ang ginhambal sa Acts chapter 12, Acts chapter 13, sa kay Saul and Barnabas, nga upod nila si John Mark, bisan lanubo pa, but a young wonderful man, apang gingamit sila sang Ginoo sa pagpangdaog sang kalag because they are willing to be used by the Lord.
Now, ano pa gid ang nakita nato diri siling sang Mark 16:15 nga nagasiling sa Marcos 16:15 he said to them, "Go into all the world." Sino nagambal sini? Si Ginoong Hesukristo mismo. Lakat ka mo sa tagsa ka kalibutan and preach the gospel and preach the good news to all creation. Lakat ka mo amo ini sugo sa aton. No, nakabati mula ako kag nakabasa ako sa isa ka istorya sa isa ka manggaranon nga tawo. Literal yang nga pag-apply ining Christ instruction sa Mark 16:15 niya, go into all the world and preach the good news to all creation. Literal yang bla siya kabuhi. Sincerely, wanting to be obedient to the Lord's command, he spent hundreds of thousands of dollars nga nag-travel siya sang pila gani ka nasyon diri kada mo damo no gin-travel sini nga tawo nga mangranon niya 143 different countries to preach the gospel. Abi mo kung ano ginhimo niya? Na misunderstood niya what God wanted him to do. Now, abi mo ano ginhimo niya, samtang pag-abot niya, abi nagkanto sa isa ka nasyon sang Singapore, o kung nagkanto sa isa ka nasyon sa England to, sa Inglaterra to, sa Switzerland to. Upon arriving in each country's airport, nagkanto siya kadto sa dayon, ako par sa taxi, kadto sa dayon sa main city, kag nagtindog dira sa isa ka busy place, and he could nakita niya, kag nag-preach siya for 1 hour, then left for his next destination. Isa ka oras lang ang iya nga pagwali, pagkatapos lakat naman siya, kadto naman sa dason niya nga destinasyon. Hasta nga nakalabot sa 143 kaya nagkalain-lain nga mga countries. After a year of traveling into every country, ayan, may visa siya, may permit siya. Ang ini nga tawo nga kwan nga manggaranon nagpuli na sa ilabalay. Kag nagsiling siya, now that I have completed what the Lord told me to do, kung anong gusto ko himuon ko na, kay natapos ko na, wali ang pulong sang Ginoo, go into all the world, ag 143 ka mga nasyon sa bugos nga kalibutan, ginkadtuan ko na, now I can do what I want, siling niya. He couldn't have been, more misguided. He failed to understand Christ's biblical mandate. Na he failed to understand Christ's biblical message. He failed to understand Christ's biblical models and the methods for Christ's Great Commission. Ano ginambal dira sa Matthew 28:19 and 20? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe, to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, even unto the end, the very end of the age. Mga kauturan, talupang dablan ninyo ini. Kabay pa kung taning hindi naton makalimtan. Nga ang ginhambal diri sa Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel, the good news to all creation. Hindi gali nga imo ini iliteral, kundi magpangamuyo ka, magpadala ka sang imo ayhan nga kinitaan, kag ayhan mangita kita sang misyonaryo nga amoy na ang aton ipadala didto. Ayhan may mga churches nga dapat naton matanom sa tapi-tapi sang aton mga tagipusoon sang aton mga kaglesyanan nga amo gali ini ang luyag sang Ginoo nga himuon naton nga maglakat kita kag mag-evangelize sa bug-os nga kalibutan. It's not all because sang imo abilidad, but it's all because sang Ginoo nga gintawag ka kag ang bala nga espiritu nagapanghikot sa imo. Will you be willing to evangelize the world? Ini sa gyapon ay inyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Good day. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.